Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May katanungan galing kay ang biyahirong pulubi. Masya Allah. Biyahirong pulubi. Pagyamanin ka naman ng Allah, kapatid, no? Ang tanong niya, kapatid, sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po Ustad, may nais po sana akong itanong. Maari po bang magsala ang isang Muslim na Ahlus Sunnah sa masjid na iba ang akida tulad ng Sufi at iba pang sekta, no? Gaya ng Sufi o iba pa. Kapag ito ay inabutan ng oras ng sala, ano po hatol nito? Jazakallahu khairan po. Kumbaga, kung inabutan na po siya ng oras ng sala at ang pinakamalapit na available na masjid ay ang nasabing masjid, no? Maaari po ba siya magsagawa roon ng sala at sumunod sa kanilang imam? Okay. Additional siguro na tanong, anong hatol ng Islam tungkol dito, no? At mayroon po bang mga kondisyon o pagkakataon na dapat iwasan magsagawa ng sala o sumunod sa imam sa ganitong masjid? Okay, sagutin natin, inshallah, linawin natin ang issue na ito, mga kapatid, ng masinsinan. So, bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'd. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi, kapatid, no? Ang biyahirong sino nagtanong? Ang biyahirong pulubi. Ang tanong na ito ay, kapatid, na nangangailangan ng mahalagang pagkakaiba, no? Hindi sapat na sabihin ang isang masjid o imam ay Sufi o ibang grupo o may ilang bid'ah. Ang hatol sa pagdarasal sa likod niya ay nakasalalay sa aktual niyang akida at gawain. At kung ang pagkakamali niya ay umaabot sa kufur or disbelief na naglalabas sa Islam o hindi naglalabas sa Islam. Kaya naman, maaari bang magsala ang Ahlus Sunnah or Sunni sa masjid ng ibang grupo at sumunod sa kanilang imam? In brief, na kasagutan, oo. Sa pagdati kung pag-uusapan natin ang prinsipyo, ang kaida. Kung ang imam ay Muslim at ang kanyang sala ay wasto, hindi nagiging invalid automatically ang iyong sala dahil lamang sa pagkakaiba ng madhab, grupo, o dahil mayroon siyang bid'a na hindi naglalabas sa kanya sa Islam. Lalo na kung inabutan ka ng congregational sala at yun lamang ang available na masjid. Hindi narapat na basta iwan ng jamaah dahil lamang sa label ng mga taong naroon. Ngunit kung tiyak at napatunayan na ang imam mismo ay gumagawa o naniniwala sa isang bagay na kufur akbar o major disbelief at natupad ang mga kinakailangang syar'i consideration sa paghatol sa particular na tao, ibang usapin na iyon, kapatid. Hindi sapat ang haka-haka, video clip, chismis o simpleng katawagang Sufi. Ang tandaan natin na ang masjid ay bahay o tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah suratul Jin, wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. At tunay na ang mga masjid ay para sa Allah, kaya huwag kayong manalangin sa sino man kasama ng Allah. So, ang isang masjid ay hindi otomatikong nagiging lugar na bawal pagdasalan dahil lamang ang administration nito o ilan sa congregation ay may pagkakamali sa manhaj o ilang gawaing bid'ah. Ikalawa, hindi lahat ng bid'ah ay nagpapalabas sa tao sa Islam. Napakahalaga nito, tandaan natin yan. Sa usaping ito, pinag-iiba-iba ng mga ulama ang al-bid'atu ghairul mukaffirah. Ulitin natin bid'ah ghairul mukaffirah. Ibig sabihin, bid'ah na hindi nagpapalabas sa tao sa Islam. At ang al-bid'atu al-mukaffirah, yung paniniwala na gawaing umaabot sa kufur, yung bid'ah na umaabot sa hantungan ng kufur. Kaya hindi tama ang ganitong reasoning, ang may bid'ah ang imam, hindi na Muslim. Invalid ang sala sa likod niya. Mali yun. Napakalaking pagtalon niya sa Sharia. Tandaan natin yan. Pangatlo, paano kung may bid'ah ang imam ngunit Muslim pa rin siya? Sinabi ni Shaykh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah,
Wa amma salatu khalfa ahli al-ahwa wal bid'ah wa khalfa ahli al-fujur fa fihi niza'un wa tafdilun wa tafsilun. Lakin awsatul aqwali fi haula'i anna taqdima wahidin min haula'i fil imamati la yajuzu ma'al qudrati 'ala al-ghayrihi. Fa imman kana mutahiran lil fujuri aw al bid'i yajibu al inkaru alayhi wa nahyuhu an dhalik. Sinabi na ito sa Majmu' al-Fatawa. Sabi niya, ang kahulugan sa diwan nito, no, na may detalye at pagkakaiba-iba ng mga fuqaha tungkol sa pagdarasal sa likod ng mga taong may bid'a o hayagang kasalanan. Kung may kakayahang pumili ng mas mabuting imam, hindi sila ang dapat unahin bilang imam. Subalit, hindi nangangahulugang otomatikong walang bisa ang sala sa likod nila. Okay? Kaya may pagkakaiba sa pagitan ng mas mainam bang pumili ng mas matuwid na imam at valid ba ang sala ko sa likod ng imam na ito. Hindi magkakapareho ang dalawang tanong, no? Ikaapat, kung iyon lamang ang available na masjid, kung ikaw ay biyahero, nasa trabaho, nasa lugar na walang ibang masjid o inabutan ng congregational prayer at ang imam ay isang Muslim, no? Na ang bid'a ay hindi umaabot sa kufur, maaari kang sumama sa kanila. Sumama sa sala. Hindi makatuwirang hayagang mawala ang jama'a dahil lamang sa isang pagkakaibang hindi naman nagpapaulang bisa sa sala. Tandaan natin na napakahalaga ng jama'a. Sinabi ng Rasulullah, salatul jama'ati afdalu min salatul faddi bi 27 daraja. Muttafaqun alayh. Ang sala na may jama'a ay nakahihigit sa sala ng nag-iisa ng 27 antas. So paano kung may ibang masjid ng Ahlus Sunnah? So kung may dalawang masjid na madaling puntahan, Masjid A, may imam na kilala sa tamang akida at sunnah. Masjid B, may imam na kilala sa mga bid'a na hindi naman kufur. Kung walang ibang mahalagang konsiderasyon, mas mainam na piliin ang masjid na mas matatag sa sunnah sapagkat mas ligtas ito para sa iyong kaalaman, akida at pamilya. Ngunit hindi nangangahulog ang bawat sala sa Masjid B ay automatically invalid. Paano kung ang pagkakaiba ay madhab lang? So masalong hindi ito dahilan upang tumanging sumunod sa imam. Halimbawa, ikaw ay Shafi'i at ang imam ay Hanafi, no? Ikaw ay Hanbali at ang imam ay Maliki. Magkaiba kayo sa pagtaas ng kamay, magkaiba sa pagbigkas ng bismillah ng malakas o mahina, magkaiba sa posisyon ng kamay. Ang mga ito ay mga fiqh differences at hindi dahilan upang sirain ang pagkakaisa ng jamaah. So kailan hindi maaring sumunod sa isang imam? Ito ang isensitibong bahagi. Kung napatunayan ang imam mismo ay may paniniwala o gawain nagpapawalang bisa sa Islam, hindi magiging wasto para sa isang Muslim na sumunod sa kanya bilang imam. Ulitin natin kasi may dumating na client. So kung napatunayan ang imam nga mismo ay meron siyang paniniwala o kaya ay gawaing nagpapawalang bisa sa Islam o nagpapalabas sa kanya sa Islam, hindi magiging wasto para sa isang Muslim na sumunod sa kanya bilang imam. Halimbawa, ang Quran ay nagsabi, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. No? Sabi ng mga masjid ay para sa Allah lamang, kaya huwag kayong manalangin sa sino man kasama ang Allah. Huwag kayong magtambal ng pagsamba sa Allah. So kaya ang pagsamba o dua na inilalaan sa iba bukod sa Allah ay napakabigat na usapin yan. Nakapagpapalabas yan sa fold ng Islam. Ngunit mahalagang babala, ang paghatol na ang gawaing ito ay kufur ay hindi palaging kapariho ng paghatol na ang partikular na taong ito ay kafir. Ang takfir al-muayyan o paghatol sa partikular na Muslim bilang kafir ay hindi trabaho ng karaniwang tao batay lamang sa nakitang clip, sabi-sabi, pangalan ng grupo o sariling interpretasyon. May mga kondisyon at mga hadlang o syurut o mawani na sinusuri ang mga kwalipikadong ulama. No? Sinusuri ito ng mga kwalipikadong ulama.
At the same time, huwag hatulan ang lahat ng Sufi bilang pangkalahatan sa iisang hatol. Ito rin ay mahalagang paglilinaw, no? Particularly sa mga fresh pa sa mga naghanap ng kaalaman. Ang salitang Sufi kasi ay ginagamit para sa napakaraming magkakaibang tao at sa tariqa. May ilan na ang kanilang pagkakamali ay nasa adhkar, pamamaraan ng dhikr, ilang bid'a, labis na pagpapahalaga sa sheikh. May iba naman na maaaring magkaroon ng mas mabibigat na maling paniniwala. Kaya hindi makatarungan sa Sharia na sabihin Sufi siya ay kaya hindi valid ang sala sa likod niya. Ang actual na akida at gawain ng imam ang sinusuri, hindi lamang ang label. Okay? So kung may bidaan na ginagawa sa loob ng masjid, halimbawa, may ginagawa silang ritual na pagkatapos ng obligatory sala na pinaniniwalaan mong walang batayan, hindi ibig sabihin na kailangan mong iwan ang fard sala. Maari mong isagawa ang fard kasama ang jamaa, huwag makilahok sa gawaing pinaniniwalaan mong labag sa sunnah, umalis ng mahinahon, huwag gumawa ng gulo sa masjid. Kung kinakailangan ng paglilinaw, itanong ito sa mapagkakatiwalaang scholar. Ito ay mas malapit sa hikmah, sa wisdom, kaysa sa pakikipagtalo pagkatapos ng every salah. Okay, malinaw? So bilang khulasa mga nabanggit nating kapatid, so mayroong mga sitwasyon at hatol. Ibang madhab lamang ang imam. Sa hatol dito, maaaring sumunod. Sa sitwasyon na may ilang bid'a ngunit hindi mukaffirah, hindi nagpapalabas sa fold ng Islam, no, sa isang tao na gumawa nito. Ang hatol dito, sala sa likod niya ay maaaring maging valid inshallah. Sa sitwasyon naman siya lamang ang available na Muslim imam. So sumama sa majamaa kung wasto ang kanyang sala, walang problema. Sa sitwasyon na may mas mabuting sunni imam na madaling puntahan, so walang duda, ito ang mas mainam piliin iyon. Sa sitwasyon na may ginagawa silang bid'a pagkatapos ng sala, so magsala kasama nila ngunit huwag sumali sa maling gawain. Napatunaya ang imam mismo ay wala na sa Islam dahil sa kufur akbar, so hindi maaring gawing imam ito. Sufi lamang ang label, hindi sapat na dahilan upang ideklarang invalid na agad ang sala. Okay? So bilang pangwakas sa paala kapatid, ang Ahlus Sunnah ay hindi lamang nakilala sa pagiging mahigpit laban sa bid'a. Kabilang din sa kanilang manhaj ang adl, ang katarungan, ang ilm, ang kaalaman at pag-iwas sa padalos-dalos na takfir. Sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sa Suratul Ma'idah. O kayong mga sumasampalataya, maging matatag kayo para sa Allah bilang mga saksi sa katarungan. At huwag hayaang ang inyong pagkamuhi sa isang pangkat ang magtulak sa inyo upang hindi maging makatarungan. Maging makatarungan kayo, iyon ang higit na malapit sa takwa. Okay? Kaya conclusion mga kapatid, yes, maaaring magsala ang isang Muslim na sumunod sa Ahlus Sunnah sa isang masjid na pinamamahalaan o dinadaluhan ng mga taong mula sa ibang grupo at maaari siyang sumunod sa kanilang imam hanggat ang imam ay Muslim at wasto ang kanyang sala. Kung may masjid na mas matatag sa sunnah at madali ng puntahan, iyon ang mas mainam. Ngunit huwag gawing batayan ang pangalan ng grupo lamang upang ideklarang invalid ang sala o labas sa Islam ang isang imam. Okay? Hopefully ay naging maliwanag sa iyo kapatid. Barakallahu fiqh. Naway nakatulong sa iyo sa kaalaman ng bagay na ito. So Allah alam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.